Chill ka lang. Lumingon ka sa iyong pinanggalingan at makikita mo na marami na ang na-achieve mo. Amen. Baka makita niyo yung sarili niyo dyan, ha? Malayo na ang narating mo. Amen. Malayo na ang narating ka, pero malayo pa. At malaki na ang nabago sa buhay mo. Yes! Kung malaki na ang nabago sa buhay mo dahil sa iFern, baka pwede kang pumalak pa. Yes, napakalaki. Sa mindset, ang laki ng nabago. Congratulations, June and mid-year 2025 top performers. Alam nyo, nag-volunteer ako. Sabi ko, ako na mag-a-announce ng top 50 kahit maubos yung boses ko. Kasi nakakagulat ang kinita ng mga tao dito sa iFern sa 6 na buwan. Samantalang, January pa lang, pagdating pa lang ng February, parang walang katapusan ang problema na pinagdadaanan natin. Hindi na namin mabilang ni Ma'am Marie ang mga umiyak sa opisina namin. Kung pwede lang sana, gumawa ng dam sa opisina namin. Hindi na tayo bibili ng mineral water. Grabe ang iyak. Akala mo namatayan. Tapos pag nakita ko yung income, tangina mo, yan yung iniiyak mo. Fuck you! 300,000 iniyakan mo? Kalahating milyon iniyakan mo? 1 milyon iniyakan mo? Kaya palakpakan natin ulit ang mga umiyak at nagwagi ng June at mid-year 2025 top performers. Palakpakan natin ang top 234 distributors. Kung napapansin nyo, from January to June, every month, padami ang top distributors natin. Palakpakan ang top 516 distributors. Kung first time ka, no, inaantok ka dyan, ang dami. Kanina pa ako nakakita na humihikab, inaantok, no? Uwi na. Ganyan, mag-isip ang mga taong wala ng pangarap sa buhay. Kaya ilan ba matatapos to? Umuwi na tayo. Late na. Itong isipin nyo. Last week, dapat itong event na to, bumabaha, bumabagyo. We decided na ilipat this week kasi pagtingin namin, no, sa lahat ng iba-ibang weather forecast, walang ulan ngayong Sabado. Sabi ko, ito yung perfect na araw para gawin ng season. Pero lahat ng lumipad, galing ng probinsya, lahat ng sumakay ng aeroplano, nagkaroon tayo ng special event last Saturday. So sa iFern, lahat ng problema may solusyon. Amen. Ang baha may solusyon, ang bagyo may solusyon. Ang wala na lang solusyon, yung bubong yung tumutulong kung hindi kayo gagawa ng pera para mapaayos ang bubong nyo. Ang wala na lang solusyon, ang lugar ninyo na binabaha, kung hindi kayo gagawa ng solusyon para makalipat sa lugar na hindi binabaha. Napansin nyo, taon-taon umiiyak kayo. Taon-taon. Tama naman umiiyak. Nagdarasal na wag sanang bumaha. Tapos after iiyak kasi, bumaha na naman. Etong tatandaan nyo, the flooding will not get better, it will only get worse. Wala namang ginawa ang gobyerno para ayusin yung pagbabaha sa lugar ninyo. Habang dumadami ang tao, habang dumadami ang basura, lalong tataas ang baha taon-taon. Kung dati ang baha hanggang tuhod, mamaya hanggang bewang, next year hanggang leeg. Okay? Kung ayaw ninyong gumawa ng ibang paraan para kumita, para makalipat, gayahin nyo na lang si Noah. Paghandaan nyo na, gumawa na kayo ng bangka. Kasi bangka na lang ang solusyon sa problema sa baha sa lugar ninyo.
Okay, let's watch this very, very short video. Awardees nasa harap. Empleyado nasa likod. Clear ba yun? Yung awardees nasa harap, yung backdrop, yung empleyado nakahawak doon sa backdrop. Sa likod ng tagumpay ng kumpanya at ng bawat isa, may suporta ng mga IFERN employees na inyong kasangga. Awardees get the spotlight, but employees keep the lights on. Ito po yung mga empleyado ng IFERN sa iba't ibang departamento. Maraming salamat, IFERN corporate team, sa walang sawang suporta ninyo. Thank you, IFERN corporate team. Okay. May video ba dito? May saksak ba ni Rachel yung video? Meron ako isang favorite na pinost ng creative team natin. Kasi marami nagsasabi sa akin, paborito kang Tomani Talks. I will never miss any Tomani Talks. Buwan-buwan yun ang nilulook forward ko. Yan ang highlight ng season. Sabi ko talaga ba, paborito mo yung Tomani Talks, ba't hanggang ngayon mahirap ka pa din? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin umuusad? Okay, so because of that, I had this idea na i-recap yung first 6 months ng Tomani Talks for 2025. So, every Tomani Talks, I have 80 to 115 slides. Pero gagawin namin 1 slide for every season. Pinaka-importanteng lesson, no, for the first 6 months. And then, magto-Tomani Talks ako for the July season, no, na ginawa natin in August. Sa gitna ng 2025, balikan at pag-aralan ng ating nasimulan at tapusin ang taon na lahat ay mayaman. Amen. January, inilatag natin ang ating plano. No? Ang IFERN Vision 2035. No? Just to remind, when we launched IFERN in 2012, sinabi ko, Vision 2022. Na-atraso lang ng 2 taon, but by 2024, lahat ng sinabi ko in 2012 nagkatotoo. Number 1, IFERN will be the networking company with the highest compensation plan in the entire industry. So I have $15 million club members to prove na highest ang compensation plan ng IFERN sa buong industriya. Sabi ko, magkakaroon ng IFERN Academy. Now, in 2024, we didn't only launch IFERN Academy, we launched IFERN Academy Building. Sabi ko, IFERN will be a publicly listed company, and in December 2023, we bought 10% of Rutas Group for 212 million pesos, and I am now one of the sitting board members of Balay Rutas, a publicly listed company. Okay, so in January, ito yung mga binagsak natin. Sabi natin, magkakaroon ng 10 global branches. Sabi natin, magkakaroon ng 10 new products. Nandiyan na po ang FD3X. Abangan ang susunod na 4 na produkto ng IFERN. Sabi natin, 300 luxury car club members, kalahati pa lang ang 2025, meron na tayong 6 na bagong luxury car club members. 700 Mercedes-Benz Club members in the next 10 years. 6 na po this year ang bagong Mercedes-Benz Club members. Sabi natin, we will have 1,000 mini ladies in 10 years. We already have 2 new mini ladies for 2025. Sabi natin, we will have 10,000 new car club members. Kalahati pa lang ang taon, 17 na ang bagong car club members dito sa IFERN.
At I'm sure, no, with RJ and Gap Motors, mas marami pang magkakaroon ng kotse this year sa IFER. Sabi natin, we will have 10,000 new millionaires in 10 years. Ang Millionaires Club natin in 2025 from 763, 779 na po. 2,000 multi-millionaires club or kumita ng 5 million dito sa IFER. Yung MMC natin this year from 155, 160 na po ang kumita ng 5 million. We said we will have 500 new presidential directors in 10 years. This year we have a new presidential director in 22 years old, Matthew Santizas. We said we will have 200 new $1 million club members, and this year, nadagdag na po si Nomi Cruz as our newest $1 million club member. In 10 years, we will have 3 500 million peso club members. By the way, Desla Serna, 236 million, Alexis Asuncion, 186 million, Melanie Simolino, 179 million. Meron pa akong 10 years para matupad yung kalahating bilyon nila. And finally, in 10 years, we will have the first billionaire networker in the Philippines. And in 10 years, we will have IFER Arena. Okay? Ito yung mga binaksak ko noong January. Tapos, itinuro ko rin sa IFER ang pakibasa nga yung 555. 5 schedules a day, 5 latag a day, 5 results a day. Okay, so these were things that sinabi ko noong January. Isa ka ba sa 5% na matitirang matibay sa 2035? Yes! Okay. So, February na tayo. Para makabilang sa 5%, kailangan mong makatungtong muna sa entablado. Tama? Kung tagapalakpak ka lang, imposible part ka ng 5%. Kailangan nakakaakyat ka dito sa entablado para masabing part ka ng 5%. May dalawang uri ng IFER member dito. Ang mga hindi awardee. Pumalakpak ang mga hindi awardee. Okay. At ang mga awardee, pumalakpak ang mga awardee. Okay. Let's play this video. Ito yata yung sinasabi kong video. May nagsabi sa akin, Sir, favorite part ko talaga ng season yung Tumani Talks. I never miss any season and any Tumani Talks. Sagot ko talaga ba? Ba't naghihilang ka pa rin? Pag may pinagdadaanan ka, may problema ka, nag-aaway kayo ng asawa mo, nag-aaway kayo ng anak mo, may problema dumating, pero tinuloy mo yung negosyo mo. Doon mo malalaman na nagbago ka na. Doon mo malalaman na patungo ka na sa pagyaman. Kasi kung every time may konting problema, titigil ka, mag-i-emote ka na isang buwan, tapos hintayin mo yung next season, pag nag-Tumani Talks ulit, game na ako. Diba? Tapos after 2 days, wala na naman. Diba? Tapos next month na naman ulit. Diba? May nagsabi sa akin, Sir, favorite part ko talaga ng season yung Tumani Talks. I never miss any season and any Tumani Talks. Sagot ko talaga ba? Ba't naghihirap ka pa rin? Diba? It's not about attending, it's not about learning, it's not about being motivated. It's about action. Okay? Check ninyo ha, meron ginawa yung creative team natin na separate na TikTok na Tumani Talks, no? Sa FB ba meron din? Sa FB meron din. No? Kung kailangan mo masampal ng katotohanan, mabilis lang maghanap ha, type mo lang Tumani Talks. Punta ka doon, magpasampal ka. Every day magpasampal ka para hindi mo hintayin yung isang buwan bago ka gigising. Okay? So, if you will learn only one thing today, ang pinaka-important, action. Kahit na anong dasal, kahit na anong panalangin, kahit na gaano karaming video ang pinanood mo,
kung walang aksyon, walang mangyayari sa'yo. Tama. Ang mga hindi awardee, pakibasa nga, Kapag na-reject, hindi naghahanap ng bagong lalatagan. tama ba? Tama? Okay. Ano pa? Next? Hindi rin naghahanap ng paraan para prospects hindi siya tanggihan. Tama? Ayaw mo ng iPhone, di ba? Okay. Ayaw mo ng Perdi, di ba? Okay. Ayaw mo ng kape, di ba? Okay. Di ka nagsisipilyo, di ba? Di ka naniligo, di ba? Okay? So, yan yung mga parang talunan eh. Kung upline, lahat naman hindi ko kinausap. Upline, lahat naman hindi ko minessage. Upline, lahat naman hindi ko pinost. Yan ang katotohanan. Di ba? Para magsisinungaling ka pa sa upline mo, di na sinungaling ka rin sa sarili mo. Okay. Pakilabasa tong last. Dahil laging pumapalpak, nawala ng Familiar ba? Relate ba? May mga ganyan ba sa paligid nyo? Ikaw ba yun o yung katabi mo? Ha? Okay, tignan naman natin sa awardee. Ang mga awardee, pakibasa ang mga awardee. Ang mga awardee, kapag may mga pagsubok, instead of giving up, paraan ay naghanap. Tama? Okay, next. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Kapag na-reject, naghanap ng ibang lalatagan. Next. Kapag hindi effective yung style sa paglalatag, nag-aaral na bang strategy nagagana. Next. Imbis na sumuko, nag-adapt para maging consistent sa pagpa-5-5-5 goals. Okay. So yung mga successful, yung mga awardee, dito sila sa kabila. Yung mga talunan, hindi awardee, doon sila sa kabila. So at the end of the day, pipili ka kung ano ka ba talaga. Kasi lahat ng ginagawa ng awardee, tangina, ginagawa mo nung empleyado ka. Ang tanong, nung hyper ka na, negosyo mo na, ba't hindi mo na kaya gawin yung ginagawa mo nung may amo ka? Sa mababang sahod, pinayaman mo ang amo mo. Samantalang sa negosyo mo, na ikaw ang payayamanin, ba't hindi mo gawin yung ginagawa mo nung empleyado ka? Pakibasa. Yung hindi awardee, gustong makabenta, pero hindi iniintindi ang nilalatagan. Nung empleyado ka, pinag-aralan mo kung paano maging mabuting empleyado at gawin ng tama ang trabaho mo. Dito sa iFirm, ganun din. Kailangan aralin. Next, pakibasa. Di na rin nakikinig sa mga turo ni mentor kasi feeling niya siya ang tama. Marami bang ganyan sa paligid nyo? Diba? Kala nila sila ang tama. Sa amin, sa mga mayayaman, kung sino yung pinakamamayaman, siya yung tama. Tama. Ang problema sa Pilipinas, yung pinakamahirap, piling niya siya yung tama. Di ba? Piling niya siya yung tama, tapos, baka meron ko dyan, pautang naman. Tama ako, pero kailangan ko mangutang sa iyo. Ang mga awardee, pakibasa. Ang mga awardee, inaaral niya ang mga kailangan ni Prosper. Next. Nakikinig at nakikisama siya kay teammate at upline. Next. Binibigyan niya ng halaga ang mga tao sa paligid niya. Yan, picturean niyo yan. Tapos, sampal niyo dun sa mga hindi awardee. Ito, simple lang to. Yan pag mamimiting kayo, kahit yan lang ang pag-usapan. Kasi very simple, oh. Binibigyan ng halaga ang tao sa paligid niya. Diba? Nakikinig at nakikisama siya kay teammate at upline. Tandaan niyo, walang magtuturo ng mali dito sa inyo na gusto kang payamanin. Walang awardee dito na gustong mahirapan ka. Lahat ng awardee dito gustong matulungan ka para sama-sama kayong umangat, sama-sama kayong kumita ng malaki. Handa ka ba maging iPhone milyonaryo? Yes! Handa na ako. Ulitin natin ha.
handa ka na ba maging hyper-milyonaryo? Handa na ako! Ano? Handa na ako! Ano? Handa na ako! Ayan na pala eh. Iniglan na nga natin yung spelling para hindi kayo mahirapan. Ito nga, pakibasa nga. Tangina, susunod ako! Teka, balik tayo dito ha. Para may feelings ha. 1, 2, 3. Handa na ako! Handa na ako. Sige, try natin tuloy-tuloy ha. Handa ka na ba maging hyper-milyonaryo? Handa na ako! Tangina, susunod na ako! Tangina, kakapit ako! Tangina, lalaban ako! Ginawa natin noong February ha. Natatandaan niyo pa kaya sa February? Okay. Okay, March na tayo. Yung mga ayaw magmura, okay. Tapos na yung February, March na. Alam niyo, ba't tayo nagmumura ng February? Kasi lahat kayo, wala kayong binigay ng Valentine's gift sa mga asawa niyo. Kaya marami nagmumura. Handa na. Ang daan papunta sa 5% ay hindi madali. Pero sa bawat pagsubok at hamon, ang hindi tumitigil sa biyahe ang nakakarating doon. Diba yan yung sinabi ni Tess kanina? Okay, so we have the system migration. Lahat ng bagong teknolohiya ay dumadaan muna sa hiccups at glitches. Parte ito ng proseso. Pero kung magiging patient ka at bukas ang isip, these changes will make your business stronger in the future and in the long run. Okay, let's watch this The plan to wealth. Number 1, stagnation. Inuulit ko lang, pinakita ko to sa inyo nung March. Number 1, stagnation. Ang ibig sabihin, in Tagalog, tunganga. Nakatunganga ka lang kaya nganga at walang kita. Tama? Number 2, ignition. In Tagalog, buwelo. Kung di mo pa kaya mag-555, start with 333, 444, hanggang kaya mo na mag-555. Number 3, acceleration. In Tagalog, hataw. Ito na ang momentum na hinahanap mo. Dahil consistent ka sa 555, makukuha mo ang, pakipasa ka, letter C, Confidence! letter C, Connection! letter C. Cash flow! Number 4, expansion. Palakihin mo pa ang yaman mo, sumali ka sa mga iFirm clubs. Yung latest natin, iFirm Diecast Club. Pinapamigay na lang natin yung diecast, late ka pa dumating at hindi ka pa umabot sa free. Number 5, mastery. Gamitin mo ang iyong yaman to continue growing your wealth and helping others find wealth. Be a mentor in iFirm and share your expertise with the world. And number 6, gratitude. Huwag makalimot kung saan ka nagsimula. Huwag kalimutan kung sino ang tumulong sa iyo mag-umpisa. April. Bilis, no? Nasa April na tayo. At tulad ng lahat ng success story, bago ang victory, dadaan ka muna sa rejection and failure. Okay, yung failure, bawat letra, may ibig sabihin. No? Alam ko mahina kayo sa English, kaya tatagalogin natin. Failure. Fall. Letter F, fall. Kahit anong gawin mo, puro pagsubok at rejection. Acknowledge. The first brave step, tanggapin ang pagkatalo. Investigate. Tanungin mo ang sarili mo, saan ba ako nagkamali? Letter L, learn.
Huwag tambayan ang pagkatalo. Look for opportunities para matuto. You understand. Kapag naintindihan mo na ang dapat mong gawin, magsisimula na mapalitan ang pagkatalo ng mga win. R. Realign. Work smarter while working harder. Oras na para mag-level up. And letter E, evolve. Ito na ang new you na ready maging Milyonaryo! Handa na akong maging milyonaryo. failure isn't the end. Embrace it. Palagi ko sinasabi, failure is not the opposite of success. Failure is a part of success. Failure is Kanina a part of nagkikwentuhan kami ni success. Carl, sabi ko, you will never learn anything from success. Everything you will learn from failure. Learn from it, use it as your stepping stone to success. Ginawa ko ng season na yon, sabi ko, bawat baitang dito, mga failure na pagdadaanan mo para makaakyat ka sa entablado ng success. So, in April, we opened Ivern Mid-80s Academy. It was the highest number of attendees in an Ivern Academy Building B event. Okay? Summer Sizzle sa April, record-breaking blockbuster attendance. Yun yung buwan na hindi available ang Metro 10 at sa Ivern Academy Building B tayo ginawa ang sizzle. No? And last Saturday was the second time nag-special sizzle tayo dun sa mga bumiyahe galing ng probinsya by airplane. No? Anong ibig sabihin nito? Nag-umpisa yung project ng Ivern Academy in 2024. Habang nagkaroon ng maraming problema, ang pinaghahandaan ko yung future. The same as the announcement of VP Ma'am Marie ng bagong warehouse. Habang tuloy-tuloy ang problema, tuloy-tuloy ang paghahanda ko para sa future. Nakita nyo na ba? Actual ngayon, tuwang-tuwa ako. Nung nakita ko tong video na to, yung second floor. Kung saan kitang-kita yung loob ng buong warehouse na nalusutan ko yung FDA requirement na bawal pumasok sa warehouse. Nagawan ko ng paraan na mapakita ang loob ng warehouse na hindi kailangan pumasok sa loob. Okay? May! Ang bilis, nasa May na tayo. Malapit na kayong makakauwi. Nasa May na tayo. Hanggang July lang to. Ngayon na nasa negosyante era ka na, bago sumakses may pagdaraanan ka pa. Huwag kang bibitaw. Pakibasa nga, huwag kang bibitaw. Dahil dito na magsisimula ang iyong paghataw. Okay. Ito naman, the entrepreneur life cycle. Number 1, uninformed optimism. No? Wala kang kaalam-alam. Sumali ka sa Ivern. Akala mo, napakabilis ang pagyaman. Sobrang excited ka sa bagong business kahit wala ka pang alam. Sugod lang ng sugod. Number 2, informed pessimism. Na-experience mo na ang nauntog at rejection, sinampal ka na ng katotohanan na hindi lahat ng bagay ay madali. Kasi nung nilatagan ka ng upline mo, nakumbinsi ka kaagad, akala mo ganun lang kasimple. Nung ikaw na ang naglatag, na-reject ka. Noon mo palang na-realize, kaya pala na-convince ka kasi magaling na mag-explain at mag-convince at meron na kitang-kita na ang success sa katawan, sa itsura ng upline na naglatag sa'yo na kulang ka pa. Number 3, crisis of meaning. Tao ka lang, napapagod at nasasaktan. Gusto mo lang bumitaw. Pero huwag, di pa tapos ang laban, nagsisimula ka pa lang. Pakibasa nga yan. 1, 2, 3. Tao ka lang, napapagod at nasasaktan. Gusto mo nang bumitaw, pero huwag. Di pa tapos ang laban, nagsisimula ka pa lang. Okay.
Number 4, crash and burn. Crash and burn. Susuko ka ba? Pakibasa nga. Susuko ka ba at mag-quit o lalaban at kakapit? Lalaban, sir. Number 5, Inform optimism. Good job! Mahirap. Ang hirap na part ay iyong nalagpasan. Karampa na ang bagong ikaw, mas matapang. Marami nang natutunan at handang harapin ang biyahe punta sa pagyaman. Okay, ito pinapakita namin, itong awarding, nalagpasan na yung mga problema. Ang tanong, magpapatuloy ka ba or magtatamad-tamaran ka pa rin? Wala ka talagang mararating. Kasi kung mapapansin ninyo, mga umakyat sa entablado, may mga lumang mukha, pero maraming bagong mukha. Kung hindi ka gagalaw, maraming gumagalaw na lalagpas sa'yo. Yung mga bagay na hindi mo pinapahalagahan, napakahalaga para sa ibang tao. Yung inaakala mong problema, blessings para sa mga iba, kaya nalagpasan na nila ang rango mo. Ang dami kong nakita, matataas ang rank sa IFER na iiwanan ng mga wala pang rank sa IFER sa kitaan. Tandaan mo, it's not about being a luxury car club member, Mini Cooper, Mercedes. Doesn't matter. Doesn't matter kung presidential director ka. Kung wala ka namang latag, wala kang hataw, wala kang grupo, wala kang benta, wala ka rin kita. Number 6, achievement and growth. Congratulations! Dahil pinili mo ang umapit, matuto at lumaban at magtiwala, tuloy-tuloy na ang resulta. Ikaw na ang magbasa! Wala na makakapigil sa akin sa pagiging milyonaryo. So, on this month, we launched FD3X, and we launched also the vitamin D test kit. So, tuloy-tuloy, lahat ng sinasabi namin, tinutupad namin. Bakit yung pangako mo sa sarili mo, hindi mo matupad? Sabi mo, uumpisahan mo bukas. January mo sinabi, August na. June, konti na lang, uuwi na kayo. Sa biyaheng ito, 13 life-changing na lesson ang aking papaon. 13 laws, the 5% should follow. Murphy's Law, kapag inisip mo na palpak ka, papalpak ka talaga. Hindi lahat sa negosyo ay perfecto, pero huwag kang negatibo. Number 2, Kidlin's Law. Kapag alam mo na ang mali sa iyong ginagawa, nasolve mo na ang 50% sa iyong problema. Number 3, Gilbert's Law. Kapag sinabi mo na gagawin mo, gawin mo. Kung ano ang inako mo, responsibilidad mo, panindigan mo. Number 4, Wilson's Law. Huwag mo left behind. Invest in your mind. Kung gusto mong kumita, aral-aral muna. Number 5, Falkland's Law. Kung may mga bagay na worth it ipaglaban, meron din hindi na dapat pinapatulan. Tandaan niyo yung number 5 na yan. Maraming tao nagsasayang ng oras sa walang kwenta, bagay at tao. Number 6, Newton's first law. Kung gusto mong takbo ng negosyo ay tuloy-tuloy, kailangan latag ang resulta mo ay tuloy-tuloy din. Number 7, Pareto Principle. Focus ka lang sa mahalaga. Ang work hard ay tapatan ng work smart. Number 8, Parkinson's Law. Kapag 5-5-5 mo ay pinagmamaya na, resulta mo rin ay mamaya na. Kung gusto mo ng mabilis na kita, kailangan mo ng mabilis na resulta. Number 9, Hicks Law. Simple lang ang sistema ng IFER negosyo. Huwag mong paguluhin at gawing komplikado. Maraming idea. Pag mayaman ka na, saka mo sabihin ang idea mo sa akin. Number 10, Occam's Law.
Huwag pahirapan ang sarili sa iPhone business mo. Simpleng 555 lang ang formula na kailangan mo. Number 11, iPhone system law. Pag naka-iPhone system ka, ikaw ang hinahabol ng prospects at kita. Hindi mo kailangan maghabol ng kita. Number 12, the money's law. Pakibasa ka. Hindi patapos ang laban sa taong patuloy na lumalaban. Ang hindi umaatras, aarangkada pataas. At number 13, Mama Dam's law. Pakibasa. Kung mali si Mama Dam, basahin uli ang Mama Dam's Law. Okay, the lessons of the first 6 months. Tapos na yung 6 months. Gusto niyo yun sa July? Yes. Nasa gitna pa lang tayo ng taon. Tapusin natin ang 2025 na Lahat ay kumita ng milyon. tapusin natin ang 2025 na Lahat ay kumita ng milyon. Okay, umpisa na. The money talks. Okay, let's watch this video. Okay, nice. You need to understand wealth dynamics. This is what allows you to know where you are on your financial journey instead of just where you want to go. Because you can't get to where you want to go without knowing where you are. This also helps you get out of something called action contrast. And this is the easiest way to explain what that is. If you were going to be a doctor, would you try to learn the entire curriculum before you enrolled in the school? The answer is obviously not. And what this does is help you learn now instead of just trying to learn everything before you actually get started. And we're starting at the bottom with victim. These are people that are either in debt or they have no income at all. All these people need to do is figure out how to make a little bit more income to get out of debt or just start making some money. After they do that, then they become a survivor. These people live paycheck to paycheck and they really have no expendable income. And if this is you, you just need to find a way to make a little bit more money to be cash positive. And then once you do that, you will be a worker. And if you're at this level, you're still trading your time for money. But at least you're making some extra. The next level, which a lot of people never reach, is player. And this is where you finally start to build a cash flowing business. In this stage, you are your business. You're not trying to hire people, you're just focusing on your skill set and making money. And then next, you work into being a builder. This is where you productize your business and you're able to scale. You might have a couple people that work with you here, but usually not too many. After that, you become an architect. This is where you become your team's composer. You're hiring and you're finding the right people that you work well with. This is also where you start to really disconnect your revenue generation from time. And then next is sovereign. This is where you achieve true time and location freedom, where you can go and do whatever it is that you want. In order to actually achieve this, you need real operators on your team that can basically do all of the work. And then after that, you finally become a visionary. These are the people that can finally inspire and change the world. They're not bogged down by money or running their business either. Now, wherever you're at, if you want to learn how to move up to the next level, just shoot me a DM. I answer every message. So, ang problema sa Pilipinas, halos lahat ng tao, victim. Victim. Ha? Tulungan mo ako. Kailangan ko ng tulong sa tuition ng anak ko. Yung nanay ko nasa hospital. Diba? Yung mga message niya sa TikTok lang. Tingnan natin kakilala. Diba? Sa mga pamilya. Diba? Ang mga OFW. Diba? Mahal na mahal ang pamilya na nasa iwan sa Pilipinas. Kaya lahat ng problema ibinibigay sa kanila. Okay? So, meron tayo iPhone version ito. Victim. Tamad ka, walang ginagawa, wala rin kinikita. Maraming victim sa iPhone, tama? Ayaw nila umami. Next, Survivor. Kayo magbasa paglabas ng Survivor. Sinisimula ng maglatag, mag-blitz, kumita na, pero sakto lang. Tama? Next, Worker. 111, 222, on the way sa 555, may kita ng more than enough to survive. Okay. Next, Player. Congrats, negosyante ka na.
kumikita ka at meron ng passive income. Yung player, ito yung mga na cellphone, tapos tumutunog 1616, ha? Gumagalaw na yung ilalim mo, may pa 1616 na, player ka na. Next, builder. Builder, lumalabas ka sa comfort zone mo na para palaki ng network Okay, mo. mas marami ka nang alam sa negosyo, no? Dumadami na yung mga tao mo, marunong ka na mag-NPO. Okay, next, architect. Architect, leader ka na ng network mo at may mga team ka na at laki at inaalagaan. Yung mga may bit na downlines today, pwede pumalakpak. Ako, lumabas. Okay, congratulations, kasi architect ka. Next, sovereign, no? Time and location freedom. Kahit anong oras, nasan ka man, tuloy-tuloy ang kita at pagyaman. Okay, ito nung pinakita ko tong video na to sa council meeting. Ang ginawa kong example, si Melanie at si Alex. Nung Holy Week, nasa London sila. Kasama ang dalawang anak nila. Habang nasa London sila, kumita sila ng milyon sa iFirm business nila. And of course, the last one is the visionary. Romanican, The visionary, this company, kaming dalawa ni Mama Dan King. Kasi iniisip namin lahat ng paraan para matulungan kayong umangat at yumaman sa negosyo ninyo. Okay, let's watch this video. Sino yung mas matalino? Ha? Yung pinakababa, tama? Yung number 1 yan yung empleyado. Tulak mo to. Dalhin mo to dito, ikahon mo to. Diba? O sa kung ano inutos yan yung gagawin. Okay? Yung sumunod, binilog niya, ay tutulak na niya. Yung matalino, inangat niya. Tawag doon leverage. No? Inangat niya. Leverage tawag doon. Okay? So let's watch this. Pakibasa ka. ang masipag na walang diskarte, walang sistema at diskarte, ay may bagal. Tama ba? Next. Ang masipag na may sistema pero sa diskarte nagkulang ay umuusad pero sakto lang. Yung tatanong sir, bakit mabagal? Eh kasi mabagal ka matuto, kaya mabagal din umusad ang income mo. And finally, number 3. Ang masipag, may sistema at diskarte ay mahusay sila mga nagtatagumpay. Basahin na natin yung basa ulit, number 3. Ang masipag, may sistema at diskarte ay mahusay. Sila ang mga nagtatagumpay. Yung word, ang masipag, may iFirm sistema. Kailangan sumunod sa sistema ni iFirm kasi proven na siya. Okay, let's watch this video. Most people stay strong. Focus on Dami kong kakilala ganyan. Sila yung gumawa ng problema nila. Tapos di sila makawala dun sa problema. Okay? Pakibasa ba? Hindi ka man tamad, pero bakit hindi ka nakakausad? Sa maling sistema, sipag mo ay nasasayang. Okay? Kung mali yung sistema mo, mali yung alam mo, mali yung mindset mo, kahit na masipag ka, mabagal ang usad mo. Ang napansin ko dito sa iFirm, no? Nung umpisa, willing makinig, willing matuto. Pagka kumikita na, alam na, palaki na ng palaki yung ulo, pinipili na yung susundan. Tapos pag nagka-problema, magtataka, magtatanong bakit, mabagal ang usap. Kasi ikaw ang gumawa ng problema mo. Empleyado ka ba? Empleyado ka ba? Kahit mamatay ka sa kakakayon, hindi ka makakawala sa kahirapan. Tama. Tandaan niyo yung sinasabi ko, lahat kayo nagtatrabaho para sa bilyonaryo. Even when you're working in government, nagtatrabaho ka sa bilyonaryo na supplier ng mga government offices,
at government institutions at organizations. Kahit sabihin mo na ang negosyo mo, yung boss mo, nagbebenta kayo ng fishball. Ang fishball binibili sa fishball factory. Ang isda binibili doon sa big fishing vessel na nasusupply ng isda. Yes, no? Everything is connected to the big business people. There are no real, no? Small business people. Lahat nakakonekta yan sa malalaking negosyante. Pakibasa nga. Hindi ka tamad, hindi ka nagkulang. Sa pagpili ng hanap buhay, nagkamali ka lang. Dahil ang iPhone system lang ang susi sa pagyaman. Parang hindi kayo pilit eh. Pakiuli nga ang feelings. Hindi ka tamad, hindi ka nagkulang. Sa pagpili ng hanap buhay, nagkamali ka lang. Dahil ang iPhone system lang ang susi sa pagyaman. Yung pinanggalingan nyo, yayaman ba kayo, no? No. Ganun lang kasimple eh. Hindi ka yayaman sa pinanggalingan mo, hyper yung susi sa pagyaman. Okay, let's watch this video. Maraming kilala ko na pag nadapa, ayaw nang bumangon. 2 years ago nadapa, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. 1 year ago nadapa, hanggang ngayon nandyan pa rin. 6 months ago nadapa, hanggang ngayon nandyan pa rin. The strongest people aren't always the people who win, but the people who don't give up when they lose. Pakibasa ng Tagalog. Nasusukat ang iyong pagkatao kung ikaw ay patuloy na lumalaban at hindi sumusuko. Basa pa lang, parang sumusuko na kayo. Okay, let's watch this. Ito ang favorite video ko sa today's talk. What is my favorite video? This is enough reason why you should. Madulas kasi yung table na. 1, 2, 3, go! Yo! Ay! Nagpa din.
batang to. Napaka ano, tiyaga. Yun! Pagod din siya, di ba? After he succeeded, napagod siya, nagpahinga siya. Hindi kailangan tumigil pagka napagod magpahinga. Ito, humanga kayo sa bata. Humanga kayo dun sa magulang. Ganyan kami magpalaki ng bata ni Mama na. Kasi merong nagbibideo eh. Hinayaan niya malaglag yung bata hanggang sa matuto siya. Yung mga magulang na sumisigaw dito, kasi munang baksak pa lang, oh my God, buti hindi ka na halika, dali natin sa ospital, baka napago. Kaya, victim, lahat ng mga Pinoy. Kasi pagpapalaki ng bata palit. Bata pa ako, pag natapak, hintayin namin yung magulang namin at tumayo kami ulit. Apat yung anak ko, ganun din ako magpalaki. Pag natapa sila, hintayin namin sa tumayo. Si JB, nung bata pa, 2 years old, pag natapa, sarili pa ba ako, magsusorry ba? Mommy, I'm sorry, it's my fault. Okay? Tandaan niyo yung mga sigaw ninyo. Yun yung pagkakamali nyo sa pagpapalaki ng bata. Kaya nahihirapan kayo. Alam niyo kung sino itong bata na ito? Gusto niyo malaman? Paglaki ng bata. Teka, basahin muna natin ito ha. Basahin muna natin ito. Sige. Kung feeling mo ay palpak at bokya ka sa first half ng 2025, huwag ka sumuko. Keep your dreams and fire alive. Mahaba pa ang karera, may 6 na buwan pa para kumapit, lumaban, humakot ng awards at kita. Ang gusto niyo malaman kasi itong bata na ito. Mali pa na yung 6. Lima na lang kasi August na eh. Ginawa itong PowerPoint for July. August po na natin. Ganun talaga yung trabaho ko. Pati yung 6, hindi naman. Okay, gusto nyo malaman sa mga bata? Yeah! May isa pa, yung isa si Mama Ganda Picture. Yeah! Okay. Patapos na tayo. Yung mga uwi-uwi na, pwede na kayo mauna. Kasi yung sikreto, ibibigay ko rin. Pwede na kayo mauna. Kasi ayaw namin paalam yung sikreto sa inyo for the second half of 2021. Okay, let's watch this video. Sometimes, the difference between drowning and surviving is the people closest to you. Pipiliin mo mabuti yung mga tao sa paligid mo at kanino ka makikinig. Kasi hindi mo alam kung yung malapit sa'yo, hihilahin ka para malunod ka o sasagipin ka. Okay? Yun yung mali palagi dito sa Ivern. Pagkatuturuan mo paano kumita. Pero pag may pera na, hindi ka na papakinggan. Iba na ang pinapakinggan. Tapos magkakaroon ng problema, babalik ulit sa'yo, malaki na yung problema. Kaya tignan mo mabuti sino yung tao malapit sa'yo na nag-i-influensya sa'yo. Ano man ang pagsubok na dumadating, ang mga tunay ay hindi ka hahayaang bumagsak, gagawin nila ang lahat para atakin ka pataas. Ang
Dahil yung mga sa tabi nyo, nakakabinong-bulong, tigilan mo na kasi yung Ano man hyper. ang pagsubok na dumating, ang tunay ay hindi halaan bumagsak. Bumalik ka na lang as an OFW. Bumalik ka na lang as a swimmer. Bumalik ka na lang sa maliit mong negosyo. Tignan mo mabuti kung sino yung tao sa paligid mo. Ano yung kailangan niya sa'yo? Be careful of people who want something from you. Kasi kami namamaga, we want more for you. Tignan niyo mabuti, sa paligid niyo, mahahatakin ba kayong pataas or lulunurin kayo. Okay, just watch this short video. Marami nga kilala ganyan, di ba? Yung acne. Okay, ito pa. Let's watch this before I move on to my talk. Let's watch this video. Okay, ulit nga. Nakita niyo yung difference? Yung I know everything versus I want to learn. Kasi walang katapusan yung kaya namin ituro sa inyo ni Mama Gab. Unfortunately, maraming tao tumigil na sila. Ayaw na nila matuto, akala nila alam na nila lahat. Okay? Let's watch it again. Mamaya I want to learn, no? Pataas na pataas yung kaya nyo gawin. Sipin mo na lang, million yun. Diba? Pera yun, or ari-arian. Yung I know everything hanggang dyan lang siya. Yung I want to learn, palaki ng palaki. Yung pwedeng ma-achieve, palaki ng palaki, yung pwedeng kitain. Pakibasa ka. Ang mga taong alam ko na yan ay sarado ang utak sa mga bagong matututunan. Sarado din ang utak nila sa pagyaman. Pakibasa yung ito, yung dalawang huli. Sarado din ang utak nila sa Pagyaman. yan ang tatandaan ninyo. Kung tumigil na kayo, when you stop learning, you stop earning also. Marami pa kami pwedeng ituro, pero marami tumigil na. Ayaw nang matuto, akala alam na lahat. Pakibasa ka, rejection. May ilan? Ilan na kahit ipakita mo ang ganda ng negosyo ay ayaw maging milyonaryo. Tama, di ko naman pinamarap maging milyonaryo. Di ko naman pinamarap kumita ng malaki. Ang pangarap ko lang, gambalain ang lahat ng tao sa buong mundo every time may problema ako ang pamilya ko. Di ba yan yung gawain mo walang pera? Hindi nga sila nangarap na yumaman, pero every time may problema, nagiging problema ng ibang tao. Ang nanay ko may sakit, pahingi ng tulong. Ang anak ko may sakit, pahingi ng tulong. Ang anak ko, hindi ko mabayaran ng tuition, pahingi ng tulong. Pero hindi sila nangarap yumaman. Pag hindi ka nangarap yumaman, every time may problema ka, naghahanap ka ng ibang solusyon sa problema mo. Yun ang problema. Pakibasa ka, ang utak. Kung utak nila ay talagang sarado, huwag sayangin ang enerhiya. Doon mo ibuhos sa mga taong may pag-asenso at desidido. Ano ang formula sa pagyaman? Ano ang formula sa pagyaman? Let's watch this video. Tapos na ako. Sabi na lang. Success.
equals success. Okay? Lahat yun, kailangan. Kung may kulang ang isa, you will not be successful. Discipline, araw-araw yung discipline. Hindi mo pwede gawin kasi may pinagdadaanan, may sakit yung anak, may ganito, may ganyan. Wala. Walang excuse pag may discipline. Consistency. Hindi pwede this week masipag, next week hindi na. Okay? Kailangan kumpleto yung apat. Makibasa ka? Sa negosyo, ito meron ka lang dalawang choice. Meron o wala. Merong resulta. Makibasa ka na lang. Yung meron. Merong resulta, meron kita. Wala resulta, wala kita. Wala kakainin. Wala pambayad upa. Wala pambayad utang. Wala kakweta. Tandaan niyo yan. Kung hindi kayo gagalaw, wala kang kwenta. Asawa. Kung sasabihin mo sa anak, anak, di natin kaya yan. Anak, kulang ang pera natin. Bakit? Kasi tamad ka. Kaya kailangan mo magsinungaling sa anak mo. Kung nagsipag ka lang, hindi mo kailangan magsinungaling. Ano ang pipiliin mo? Meron o wala? Meron. Kung di kaya ng 555, 333, tutunganga ka na ba? Hindi. Kung di ka kikilos habang buhay ka, Maghihikahos. hindi lahat nagsimula sa malaki ang kita. Kayo magbasa. Pero walang yumaman ang nakontento sa walang resulta. Yan ang problema dito sa Hyper. Maraming nakukontento sa walang resulta. Eh kung empleyado ka, nagtrabaho ka, hindi ka bigyan ng sahod, papayag ka? Meron bang empleyado hindi pumasok nagkasahod? Meron? Hindi pumasok, may sahod? Wala. Sa negosyo ganun din. Kung hindi bubuksan ang negosyo mo, hindi ka magbenta, wala kang kita. Kaya kung gusto mong maging milyonaryo, Bawal ang zero. kung gusto mong maging milyonaryo, Bawal ang zero. bakit importante ang no zero day? Pakibasa. Bawat resulta ay may mabuti sa wala. Kahit ilan ang ibenta, yan pa rin ay kita. Kung hindi ka lahat, 555 kapag isa, at least buhay ka. Pakibasa nga ulit yun. Kung hindi lahat ng araw ay may 555 kapag may ano, at least buhay. Galing sa maliliit na effort, will come your big success. Small actions daily equals Big results over time. Kahit one step at a time, practice yan papunta sa big time. Basta araw-araw, mayroon kang resulta, you are keeping your momentum alive. Kapag nasanay ka na sa araw-araw na may benta, magkakaroon ka ng consistency at disiplina. okay? Para yung goal mo maging achievement, kailangan mo discipline plus consistency. Okay? So ito yung Hyper Warehouse natin. We're going to bless it on August 7 with the Hyper Top 50. Kung top 50 ka, hintayin mo yung invitation mo. Kung hindi ka top 50, huwag kang mag-alala. Pag nag-umpisa yung Diamond Tour, pwede kang mag-sign up para makapunta. Okay? Can I ask everybody to stand up? Pwede tumayo, matapos na tayo. Ang tangkad din nasa ko, hindi ko Ito ibabasa ko ngayon. Ito yung strategy from August to December. Bago tayo magtakmo. August to December, ito yung kailangan ninyo matutunan. Ito yung kailangan nyo gawin. Kung gusto nyo masalba ang 2025 nyo. Kung malaki yung kinita ninyo in 2025, pag buong team
dodoblehin pa ninyo ang kinita nyo in the first half of 2025. Kung bago ka pa lang sa Hyper, 1 buwan, 2 buwan, umpisan nyo gawin ito araw-araw, guarantee. Kung ano yung kinita mo ng June, dodoble, triple pa yan hanggang sa katapusan ng taon. Magpapasa tayo, paglabas. Walang excuse. Walang zero. Every day we move. Pakiulit. Walang excuse. Walang zero. Every day we move. Hyper, no zero days movement. Hindi ito club. This is not a club. This is a movement. Kung hindi ka gagalaw, hindi ka kasali rito. Hindi ito katulad ng diecast. Diecast na member na ako. Ilan ang collection mo? Isa. Yung nakuha kong free. Pero pag ka na ng club, dito sa No Zero Days Movement, kung hindi ka gagalaw, hindi ka kasama dito. Okay? We are not calling it a club, we are calling it a movement. Anong tawag dito? Pakibasa! No zero days. For the first time in Icon history, magpapalit tayo ng battle cry sa kalagitnaan ng taon. I started with the 555, I started with the 5%, and I see that strategy needs to be adjusted. Kailangan magbago ng strategiya. Kaya binabagsak ko ito ngayon doon sa mga gustong kumita, gustong umasenso, gustong yumaman. Pakiulitin ko, gustong kumita. Kung gusto mong kumita ng extra, kailangan may movement. Hindi pwedeng may zero. Gusto mong umasenso, hindi pwedeng may zero. Gusto mong yumaman, hindi rin pwedeng may zero. Okay? So, itong battle cry natin na bago. We will rehearse. Okay? TNT ako yon. Hyper Nation kayo yon. Okay? Try natin. Hyper ako! Affirmation. Oh. Hyper ako! Affirmation. Okay. And the next part. Hyper ako!